guys! Welcome back to my channel. Today's video is a makeup video. Share ko sa inyo yung experiences ko sa mga powder na try ko. I have here 6 powders in total. So as you know, kung nanonood na kayo sa channel ko, I have extremely, really oily skin. And isa sa favorite ko na binibiling makeup, aside from blushes, are powders. Yung ibang tao, okay na sa kanila kahit may isa lang silang powder na nag-work. But ako, ewan ko, I have a lot of powders na ginagamit kasi nga nag-experiment ako which one yung mag-work sa oily skin ko. And luckily, yes, sa dami naman ito, may nag-work na sa akin. So, i-share ko sa inyo kung ano yung experiences ko sa kanila, yung kanilang pros and cons, and of course, yung review and rating ko sa kanila. So, if kagaya ko kayo na may oily skin rin, or if you're just looking for the perfect powder na pwede nyo mabili, then just keep on watching. Okay, ayan. So, hinanap ko yung notes ko kasi kanina, bago ako mag-film, nilagay ko na dito yung mga info, yung mga claims nila, kung ilang shades ang meron, and then kung magkano yung prices nila. And of course, syempre, share ko sa inyo kung ano yung experience ko while ginamit ko sila. So, this is our first powder. So, this is the Absidy Complexion Blur Translucent Perfecting Powder. So, ganito yung itsura ng packaging na. It's a nudish gray, very minimalist. So, yung laman nito is 10.5 grams for 545 pesos. But guys, please do take note na hindi po ako bumibili ng powder in a regular price. I'm telling you, wala ni isa sa mga powder na ipapakita ko sa inyo ang nabili ko sa regular price. So, I usually wait for the discount o kaya yung mga sale. If ever na interested kayo sa mga discount voucher, lahat sila is nasa Shopee video ko. So, makakakuha kayo doon ng 100 to 150 pesos off if mag-purchase kayo from my Shopee video. So, yung mga links lalagay ko na lang sa baba. Ayan, 545 pesos siya. So, ganyan yung itsura niya sa loob. Yes, may mirror siya. And then, ganyan yung pinaka-ano niya. Diba? Makikita nyo kung gaano ko siya ka-love because sobrang dami nito. Nahitpan ko na siya. I got the shade Milk pala. And this powder, meron lang siyang 4 shades. Ang kalungkot, no? This one, at yung pinakang translucent, pero may onti siyang white pigment. And then they also have oat, honey, and then petal, yung parang brightening powder, yung color pink. Tapos, may separate compartment siya. Doon nakalagay yung kanyang puff. Ganyan yung itsura ng kanyang puff. Yung parang foam, and then meron dito nakalagay na branding nila, and then pwede mo ilagay dito yung fingers mo. Ayan. Tapos, ang cute kasi, may butas dyan. Para nakakahinga yung puff, hindi para nagkakaroon ng weird scent. So, ayun. Ganyan yung kanyang pinakang itsura, and yes, nahitpan ko na siya. So, this powder claims to blur out and smoothen skin. Pangalan niya nga is Complexion Blur. Nakaka-blur daw to ng skin, and then nakaka-smooth siya. I'm actually using this right now. Pero guys, hindi siya naka-arrange na pinaka-gusto ko at pinaka-ayaw ha. Actually, naka-alphabetical siya as a teacher. And in-alphabetically arrange ko siya. So, I'm using this one right now kasi ayoko na masyadong maputi or maliwanag dahil mag-film na ako. Ayan. So, this one I can suggest for those who have extremely oily skin. Kung kagaya ko kayo na oily yung skin nyo, or if hindi naman extremely, napaka-OA ko naman, yung saktong oily skin lang, like yung kapag after ilang hours nag-oil up ka na, pwede mo itong gamitin. Ito ay best advisable para sa mga may oily skin. Pero if kayo ay dry skin or normal, pwede nyo pa rin naman magamit as long as you have a good base or naka-skin prep kayo. Okay, so oil control nito, 10/10, sobrang ganda. Among this na ipapakita ko sa inyo, heads up, this has the most oil control. So, kung oily skin kayo, pwede nyo nang i-check out sa link sa baba. Charis. Sobrang ganda ng oil control nito, guys. Talagang napipigilan niya na mag-oil up. Or kung mag-oil up ka man, kapag ibinulat mo ng tissue or ng blotting paper or ng anything, kung ano yung ginagamit mo as your blotter, mawawala siya. And then, para magiging fresh ulit yung skin mo. Hindi siya nag-cake. Wala akong na-experience na caking sa kanya. Very manipis lang siya. Siguro factor na rin, kinuha ko yung milk, yung parang white kasi siya. So, wala akong nakikita na visible na nag-cake. So, ganyan yung itsura niya. Mukha siyang puti. Pero kapag ibinalan mo siya, syempre hindi naman ganyan yung ilalagay mo sa face mo, diba? Magdadust ka lang sa brush mo. And then, ayun yung ilalagay mo sa face mo.
Ayan. So, ganyan yung kanyang itsura, Milk. Ito yung lightest shade kasi I don't know kung bakit ito yung pinuha ko. Pero nag-work naman siya sa akin. And as you can see, hindi naman angat na angat yung color ng face ko. So, this shade, Milk, is really nice. Nag-work siya sa akin. Ito yung super pinaka-ginagamit ko. And I'm planning also to get the petal kasi brightening powder yun. Medyo pinkish, peachy yung color nun. Very powerful ang oil control nito. Yun yung pinakang selling point niya sa akin. Kung bakit mo ito bibilhan because of the oil control. So, let us punta naman dun sa kanyang mga cons. So, ang isang con lang nito is yung scent niya. It has a weird smell. Amoy siyang parang burnt plastic on me. Ganon yung amoy ko sa kanya. But sobrang weird kasi sa TikTok, pag nag-browse ako, sabi nila maganda daw yung Absidy, but then amoy laway daw siya. Pero di naman siya amoy laway. Amoy plastic na may glue. Ganon yung naamoy ko sa kanya. Maybe meron siyang ingredients na may ganong amoy. But, good news, yung mga next na batch na daw, kasi maraming nagre-reklamo. So, yung mga sumunod na batch na daw dito is hindi na siya ganun yung amoy. So, wala na siyang scent at all. So, this Absidy is a 10/10. In terms of packaging, sakto lang siya. Maganda naman siya. Medyo makapal nga lang. I just want also to mention na bumibili ako ng mga makeup because of the packaging. Okay, next on the list is this BLK Cosmetics Soft Blur Powder Foundation. It retails for 599 pesos. Huwag kayong magtataka guys kung lahat sila halos is may box aside from this Absidy. Kasi ayun, I have a problem na ayoko tinatapon yung box kasi ayoko nagagasgas yung packaging niya. So, ganito yung itsura niya sa loob. Ayan, yung nasa box pa yung puff. So, wait. Okay, it comes in this very compact, ang nipis lang niya, na plastic component. The color is transparent sa ibabaw, and then pink yung ilalim. I super love. I got the shade Oat. So this BLK powder has 8 shades, and yung pinuha ko sa kanya is yung pangalawa sa pinaka-light. Yung Oat is yung parang for fair skin na may neutral ba or warm undertone, I think. Ayun yung kinuha ko kasi may mga nabasa akong review na ito daw BLK is medyo dark yung color. And true enough, kinuha ko yung, ayan o, yung isa sa pinaka-light na shade and medyo ma-dark siya, di ba? Ayan. So, kung makikita nyo, ayan, butas-butas siya guys kasi ang ginagamit ko sa kanya is brush. But it comes with a puff. Magkaiba sila. Yung isa is parang foam. Ito naman is cloth. So may nakalagay din siyang BLK. Mas luxe yung feeling ni Absidy. Huwag kayong magtataka kung ganyan yung itsura ng mga foam. Ginagamit ko sila. Yun nga lang, kapag nagsiset ako, kapag kakalagay ko ng cream or ng mga liquid something, ang ginagamit ko is yung damp sponge, yung ginagamit ko to set. Tapos, kapag nagre-retouch ako, I don't use ganito. Usually, binablat ko yung oil using a blotting paper or a tissue, and then brush yung ginagamit ko. For me kasi mas manipis yung mapupunta sa face kapag ganon, kaysa pag dito. Ang dami kasi napipick up nung ganitong uri ng sponge. Yun. Tsaka feeling ko di siya ganun ka-hygienic. I don't know. That's just for me lang. So, ganyan yung itsura niya. Ang pinaka-selling point nito sa akin, kaya ako bumili nito is because of the packaging. Sobrang cute niya. Ang nipes. Kamukha siya nung, ano tawag dito? Kamukha siya ng cushion nila. So, ayan. Ang claim nito is it has an airbrush finish. And also, sabi doon sa kanilang website, it has niacinamide. So, yung niacinamide, it helps in lightening yung mga dark spots natin and pas mag-heal, mabilis yung mga pimple or acne marks natin. Mas move naman doon sa performance, yung overall performance ng powder. This powder has bad fallouts. Like, ganyan yung itsura niya, diba? Ito kasi, though powder siya, pinong-pino siya, parang pressed na pressed siya. Walang masyadong nagpo-fall out. Unlike dito, I got this small precision powder brush. Ayan, papakita ko sa inyo yung lala ng fallout niya guys. Kapag itinap mo lang ng onte yung brush, grabe na yung fallout na napupunta dun sa pan. I don't know. Makapal siya. Maybe because hindi naman talaga siya
setting or finishing powder. It's a powder foundation. So, meron talaga siyang coverage, guys. If you are into coverage, pwedeng ito yung gamitin mo. Ito yung masasuggest ko sa inyo. Pero kung gusto niyo ng something na pang retouch or pang perfecting powder lang, yung Absidy yung maisasuggest ko sa inyo. Okay naman yun. Yun nga lang, makalat talaga siya. Kasi nga sabi ko, diba, brush ang ginagamit ko. And then, ma-fall out siya kapag brush yung ginagamit. Sa ibang araw, ito try ko na itong puff, yung gamitin ko, baka mas maging okay siya. So, ang tendency, medyo madumi siya. Ayoko pa naman ng ganong powder na kumakalat everywhere. And then, since powder foundation siya, medyo makapal siya. So, kung gagamitin nyo to as your retouch powder, may tendency siya na kapag hindi nyo muna na-remove yung oil on your face, baka maging cakey. So, onti lang talaga yung gagamitin nyo. So, ayun. Sakto lang siya for me. Overall, an 8/10. Pero yung packaging niya is 10/10. Yung oil control, di ganun masyado. Mas may oil control pa rin si Absidy. If ang habol nyo is coverage, ito yung masasuggest ko sa inyo. Kasi nga, powder foundation naman siya. So, yung feeling niya hindi siya ganun kapino. Kapag hinawakan mo siya, may mga nakahawakan ako parang medyo buo. Ganun. Ayun. Ganyan yung itsura niya. Yes, meron talaga siyang coverage. And then, side by side with milk, ito siya. Ayan. So, ito yung pangalawa sa lightest na shade Quiz Oat. Moving on with this, nakabox pa rin siya, pero loose tie, luray na siya. So, this is the Get Ready With Me Powder Rush Velvet Setting and Finishing Pressed Powder. So, medyo same sila, yun nga lang, it's translucent, and this one naman has coverage. So, ito ay meant to be your setting and finishing powder. Like, gagamitin mo siya to retouch, or gagamitin mo siya to set your makeup. Pwede rin naman to perfect, or kaya pag tapos ka na, like, yung final touch of your makeup. Sobrang luxe ng packaging niya. It's a metallic gold. Yung ibabaw niya is plastic. I got the shade Cameo. Ayan. This one retails for $549 para sa 10 grams. Lahat na i-review ko for tonight, ito yung may pinakamaraming shade na available. So, may mirror din siya. And then, ito yung pinakang powder, nakabukod din na compartment. See? Puff. Ganun din, butas-butas din. White naman siya, and then triangular. Actually, sobrang cute nito kasi naaabot talaga niya yung mga ganun, no? Yung mga sulok ng face natin. So, perfect siya if nagsiset ka. Pero sabi ko nga sa inyo, gumagamit lang ako nito kapag nagsiset ako. And usually, yung ginagamit ko is yung sponge ko. Yung ginagamit pang base. Pero yun, hindi ako masyado gumagamit nito to retouch. Brush pa rin yung ginagamit ko. So, this Get Ready With Me, it claims to be blurring, long wearing, and meron daw siyang mataas na oil control. So, this can be used alone or as your setting powder. Problem ko lang dito is, si BLK Cosmetics, medyo pag hinahawakan mo siya, meron siyang, ang tawag doon, meron siyang parang mga buo-buo. Tsaka medyo matigas yun. I don't know. Iba yung pagka-press niya. This one naman, it's super soft. It's almost creamy. Kapag hinawakan mo, ang ganda sa feeling. Yun nga lang, ang problem ko dito is ma-fall out din siya. Since pino siya masyado, ayan o, I don't know if nakikita nyo. Talagang pag hinawakan mo siya, nadi-disturb yung buong powder. Kung napapansin nyo, meron ako ditong parang, ano yun, bukay, ganun. Kasi tinamaan siya nito. Ayan, tinamaan siya nito. Ayan, sobrang sensitive nung powder na to. So, ito yung shade na Cameo. It's for light, medium, neutral. Maganda yung coverage na to, guys. Ayan. So, side by side, ito si Oat, and then ito si Cameo. Mas maputi ng onte si Cameo, pero mas maputi ng onte si Cameo, and then mas makapal yung coverage niya. Surprising nga yun kasi this one is a powder foundation and this one is a setting powder, pero mas makapal talaga siya. It feels really, really smooth. Sobrang ganda niya sa feeling. Totoo yung nakalagay yung claim niya dito na velvety yung kanyang feels. So this powder naman is something that I can suggest to set your makeup. Like, halimbawa, nag-skin tint ako, o kaya naman nag-sunscreen or foundation ako, kumukuha ko ng damp sponge, tapos ginaganon ko lang dito. Tapos yun yung pinang-set ko. Sobrang ganda niya, guys. Kasi pag ito yung gagamitin ko, nanghihinayang ako, look oh, hinayang ako kasi sobrang dami niyang fallout. So feeling ko, ayan, ang dami niyang nakukuha. So feeling ko, ayan.
So, feeling ko is mauubos siya agad. So, ang ginagamit ko sa kanya is yung damp sponge. Tapos, light ko lang siya ginaganon. Yun, ang dami ko agad na pick up sa kanya, guys. So, itatry ko siya i-retouch. Pero, ang ganda nito kasi totoo siya na nakaka-blur. It has the ability na ma-blur yung... Ayun na, guys. I don't know, nakikita nyo ba? Wala nang ka-shine-shine. Saka yung feeling niya sobrang smooth. Grabe, sobrang... Ang sarap sa feeling nito. So, hindi ko muna isa-set yung kabila para makita nyo yung... May isa ako ditong acne. Nakainis. Para makita nyo yung pinakang itsura niya. Sa personal, kitang-kita ko, walang ka-shine-shine yung part na to ng skin ko. Well, this one naman, ayun eh. Diba? Ang ganda nitong pang-set and also pang-retouch. Pero sabi daw, pwede mo din to gamitin to alone since it has coverage. Sobrang sulit nito, guys. Yun nga lang talaga, ma-fall out nga lang talaga siya. Pero in terms of performance, I super love this. Packaging, super love ko din siya. Isa lang yung brush na i-ready ko, sorry. So, tatanggalin ko lang siya. Next one is this Lucky Beauty Powder. Ayan, na-review ko na to nung lakaraan. So, magkahawig sila. Para silang magkamag-anak, no? This one lang is gold. So, this Lucky Beauty Skin Blur Powder retails for $549 and it has 9 shades. I got the shade Ivory. This one claims to have high or medium to full coverage. Yes, may coverage siya. But what's surprising about this is... hindi siya makapal sa feeling. Eto, ipipress mo siya para ma-open. And then, same thing, meron din siya nakabukod. Ganon din siya, parang teardrop siya. Yung isa kasi triangular, this one naman is teardrop. So, as I was saying kanina, ayan, eto yung pinapakita ko kanina, yung puff niya na teardrop yung shape. Medyo, parang hybrid siya ng cloth and sponge. Medyo velvety, pero manipis lang. Ganyan, pero still, di ko pa rin siya ginagamit. So, nakalagay siya sa gold nito. And then, yung powder itself, eto yung, niya, di ba, na-swatch ko na, kompleto na yung swatches. Kasi nga, tapos na yung video. So, eto yung shade na Ivory. I got the lightest shade, pero okay lang naman siya. Dito ko siya nilagay sa part na to ng face ko. Ayan, maganda yung powder na to, guys, kasi wala siyang fallout kahit ganyan-ganyanin mo. Wala kang makikita. Ayan, so nakaka-mattify siya. This powder, it claims to be, ayan, blurring. Meron daw siyang blurring effect. It has medium to high coverage. This one, kahit meron siyang medium to high coverage, hindi siya mabigat sa feeling. Like, wala kang mararamdaman. Plus, maganda rin yung finish niya. It's a real life filter. Parang minatify lang yung face ko, pero hindi niya ganon na-disturb or hindi ganun kumapal, wala akong masyadong nararamdaman. Mabigat sa feeling. I don't know kung na-mention ko na kanina, it has 9 shades and $549 yung price niya. So, 8 grams lang siya. Medyo mahal siya kasi, ayan o, sobrang nipis niya, 8 grams lang. Yan, as compared sa iba na 10 grams, 9.5. But still, maganda yung powder. Ang ayoko lang dito is yung packaging. I find it tacky. Yung gold, sobrang kinang nung pagka-gold. Medyo attention grabber siya. Mas okay na sana yung parang ganito lang, like lang siya. Or medyo malapit to sa Get Ready With Me na rose gold. Ang tingkad kasi ng pagka-gold niya. Pero if mahilig kayo sa gold, then you go for this. But overall, as a powder, I love this. Sorry guys, medyo binibilisan ko na yung video kasi konting minuto ko lang sinarch yung mic. Baka malubat na naman, nasasayang yung effort ko. Smooth, ito very simple lang. Sinama ko lang din siya kasi gusto kong ipakita sa inyo. So this is Personal Collections Glutalite Glow, what do you call this? Whitening Beauty Powder. So it's basically a pressed powder. Like yung binibili natin dati, mga Pretty Secret, mga Avon na powder. Ganyan yung itsura niya. I got the shade Sun. Dalawa lang yung shade nito. Ito yung lightest but it's peachy. Tsaka magaspang siya, guys. Magaspang yung feeling niya. Para siyang pressed pulbos. Alam niyo yung pulbos. Ayan. So, ayan. Sinwatch ko lang ulit. So, eto siya, guys. Eto yung lightest shade na nila. But, maganda yung powder na to. Kanina, dito ko siya nilagay.
sa baba. Medyo nag-oil up na nga kasi nga, ang tagal ko nag-charge pa ako. So, this powder, wala siyang ibang keme, wala siyang ibang claims. Pero sabi pala, meron daw itong whitening properties since it has gluta, something as ingredients. So, I can recommend this powder for those who are in parang tight budget but still want a good powder that can set his or her makeup. Kasi, okay naman yung ibang loose powder but then, medyo makalat sila. If you want a pressed powder, this one, 199 pesos lang to guys. Pero maganda yung performance niya. Nakaka-mattify siya ng face, wala siyang ganong oil control, pero hindi rin siya parang nakakapulas ng makeup. Like, sakto lang. It will mattify your face like a normal baby powder, pero in pressed version. Ayun. So, kunyari, nag-oil up ka na, i-blot mo yung face mo with a tissue or with a blotting paper and then kuha ka ng brush, gamitin mo to. Hindi siya ganun ka-fine, guys. Given, mura lang naman siya, but still, nakakapag-mattify siya. So, if you are a student, if you want something budget-friendly, I can recommend this as a mattifying powder. Sakit ng lalamunan ko, guys. Okay, so second to the last is this. The Skin So Good True to Skin Soft Matte Setting Powder. This one, ito yung box niya, naka-emboss. Parang walang sulat, pero naka-emboss siya, guys. I got the shade Sesame. Ito yung pinaka-light na shade nila. And kanina, inlagay ko siya sa noo ko. Ayan, doon sa unang video. Ayan. Kinuha ko yung lightest shade kasi feeling ko medyo baka mag-dark na sa akin yung pangalawa dito. This is yung parang famous na Pebble. Ayan. So, compact. So, ang laman nito is, I think, 10 grams. 9.5 for 699. Ito yung pinaka-expensive sa kanilang lahat. Alam nyo ba, yung Sunny's Face, siya yung parang dream lipstick ko dati. If you know the Fluff Matte lipstick and also the lip dips. Nung pre-pandemic pa, sobrang gusto ko. Pero parang 400 or 500 yata sila. Namamahalan ako. So, ayun, hindi ako bumili. Now, I finally was able to afford the powder. Ayan, ito yung kinuha ko. Magnetic siya, guys. Sobrang cute. Ang ganda. Ang luxe ng feeling. Ewan ko. There is something about this. Or siguro nga, matagal ko na talaga kasi gusto yung brand. I initially bought this kahit sabi nila na wala daw itong coverage because of the packaging. Sobrang cute. Para siyang pebble. Tapos asymmetrical yung design niya. However, ang problem lang dito, na totally a problem for me. Kasi diba sabi ko naman sa inyo kanina, brush girly ako. So, brush ang ginagamit ko for retouch. Wala siyang kasamang puff. Ganyan lang kasi yung itsura niya. Ayan, sobrang nipis lang niya, diba? Pero, nung bumili ako, may nakuha ako na freebie. Kasi yung ibang binabasa kong review, wala namang kasamang ganito. But, nakakuha ako nitong face mattes. Ayan ba ito? Face mates. Bobo. Ayan, this face mates, powder puff, set, retouch, and repeat. Ganito yung itsura niya, guys. Ito yung, puff para sa kanya. Nakita ko sa shop nila, sa Lazada and Shopee, binibili to for 95 pesos. Saktong-sakto lang siya dito kasi nga, parang nga siya dito. Ayan, ilalagay mo siya dyan. It's like a gloves. Ayan. So, if you are a puff girly, pwede mong gawin to. Pero ako nga, ayoko. Kaya di ko siya ginagamit. Pero yun, bibili mo siya bukod 95 pesos. Given na 699 na to, wala pang puff. But that's not a problem with me naman. Yun lang. Kung bibili lang kayo para alam nyo lang. Pero this one, sobrang ganda ng finish nito, guys. It's perfect. Ito yung nakalagay sa noo ko. Nakikita nyo ba yan? Medyo maputi lang sa akin. Tapos ang malas sa noo ko pa nalagay. Di ba usually mas dark talaga yung noo natin. Pero yun, nalagay ko siya kanina. Maganda yung packaging na, maganda yung finish. Soft matte, hindi ganun kakapal yung coverage. Actually, medyo wala. It's a semi-translucent powder. But I love this as a retouch powder. This is my current on-the-go powder. Kasya sa lahat ng bag ko, kahit manipis na bag, kasi sobrang nipis lang niya. I-compare natin dun sa kanina, ayan o, si Lucky Beauty, halos 2/3, ayan. Ang kasyang-kasya sa bag, it feels so luxe, ang ganda niya sa pakiramdam. So, ito yung talagang best packaging for me. Also, yung oil control niya hindi ganun kataas. However, I like this because manipis siya on the skin. Sabi nila, this one is comparable to the Charlotte Tilbury na powder. I don't have that, but if you want, ayan, wala ko nun, pero sabi nila comparable daw to. Siyempre, ito naman sasabi kong oo or hindi. Pero for me, ang ganda niya, guys, promise. You need to try this if you are a powder na retouch girl. Yung iba kasi nagre-retouch pero ayaw nila ng like press powder or yung iba naman nagba-blot lang sila. Pero ako kasi, I used to blot and then
nagpa-powder pa rin ako ng light. Ito yung best retouch powder. So, on the go talaga siya. Palagi ko siyang dinadala. This is my current favorite. Ayan, heads up. Oh my God, finally. Ayan. So, share ko sa inyo yung dalawang powder na to. These are Vice Cosmetics Hyper Wear Powder. Ayan. So, it has 8 shades and 395 siya. So, pangalawa siya sa pinakamura. These are powder foundation. Unlike yung ibang nauna na sila ay setting or finishing powder, wala masyadong coverage. This one, super coverage na. Dalawa yung pinili ko kasi di ko malaman kung ano yung shade ko. I got light medium 1 and light medium 3. But unfortunately, both sila dark on my skin. Ayan, ganyan. Madilaw, ganon. Hindi sila literal na dark, pero madilaw sila on me. This one, medyo ma-peachy. Ay, yung isang madilaw. Ayan, eto parang ma-peach yung kanyang finish. While this one naman is ma-yellow. Yung shades nila guys, yung nasa baba, ayan, ayan. Ayan, so ganun yung shade nila. Eto, since powder foundation sila, ang claim nito may 24 hours siya na parang airbrush finish. Among all of this, it has the best coverage since foundation nga siya. So if you are a powder foundation girly, like hindi kayo gumagamit ng any foundation or like magsa-sunscreen lang kayo and then magpa-powder na kayo, ito yung masasuggest ko sa inyo because meron nga siyang coverage. Like, matatakpan niya mga chika or chismis nyo sa face, pwede mo siya gamitin alone. Actually, best siya gamitin alone kasi kung gagamitin mo siya to set, medyo makapal na siya. And then, mayroon siyang bigat na onte sa feeling. Pero tolerable naman, hindi ganun ka-OA. Pero since may, ano nga siya, meron nga siyang coverage, medyo may bigat siya. Tapos, yung applicator naman niya is a sponge, like yung usual natin, yung pwedeng basain. Kasi you can use this wet or damp. Ayan, so ayun yung sponge niya. Ayun, medyo makapal siya. Pero yung feeling niya, comparable kay Get Ready With Me, very, parang almost creamy, ganon. Ayan. Makapal siya, guys. So, ganito yung itsura niya. Ayan, literal siyang may coverage. So, this Hyperwear is masasuggest ko, if you're oily, pwede ka dito kasi meron siyang magandang oil control. And, ayun, if gusto mo nang may coverage, like meron ka mga dark spots or dark marks. I used to love this, pero nitong mga nakaraang araw, I usually go for na lang sa mga powders na merong light coverage. Ring din pala sa kanilang site, it has silica spheres para sa blurred finish. And I can attest naman to that. Nakaka-blur naman talaga siya. Ayan, so maglagay tayo ng onte dito sa ilong kasi kanina naglagay na ako. Pero, ayun nga, nag-charge pa. Hindi ko alam, nakulas na yung makeup ko guys. So, sobrang naiinis talaga ako kasi, ayun, dahil na ako. Pero anyway, na-straight na yung wavy ko na buhok kanina. Pero, ayun, I think that's all. Those are all that I want to say about this powder. So, ngayon, isi-share ko na lang sa inyo kung ano yung pinakang top 3 or best picks ko. If you are deciding kung ano yung kukunin ninyo, especially if may pareha tayo na skin type, these are my top 3. So, this, of course, ito yung all-around powder ko kasi nga, ayan, I'm trying yung mga powder na medyo light yung coverage, pang set lang. So, this Sanist Face, it's perfect. It's compact, kasya sa mga maliliit na bag. Second is Absidy. Ito kasi medyo all-around siya, no? So, ito naman si Absidy is, ang selling point nito for me is yung kanyang oil control, best oil control. May pupuntahan ako ng mga ganaps na dapat di ako mag-oil up. Ito yung ginagamit ko. But this one, yung parang pang everyday, ganun, like sa school. Ito, ang ayoko lang dito is yung packaging niya. I don't know, medyo tacky yung shape niya for me. Pero, ayun, Absidy. The third one is this Lucky Beauty. Pwede siya sa may coverage, pwede rin siya sa wala. So, medyo all around din siya. Yun nga lang, ang ayoko lang dito din is the packaging. Sabi ko nga sa inyo kanina sa start ng video, I'm someone that considers the packaging when I'm buying makeup. Kasi gusto ko yung nai-enjoy ko yung itsura niya. Tsaka, di ba, nagko-content ako. So, gusto ko mahalaga sa akin na maganda yung itsura niya. But overall, these 3 powders, they perform well. Super na-enjoy ko sila. So, ayun. Ito kasi yung pinakamaninipis. Ayan, ito yung tatlo na pinakamaninipis. Sabi ko nga, ayun yung gusto ko ngayon. Kasi, I'm trying to heal my skin. Ayan, very minimal na lang yung ginagamit ko na skincare. And then, fortunately, okay naman siya ngayon. Yun nga lang, meron akong isa dito na acne. Pero, that's okay. That's normal. Pero, if you want coverage, you can go for this. Or, wait lang, this.
Ayan, so that will be all bago ko malobat yung aking mic ulit. Thank you so much for watching and thank you so much self sa pagiging matyaga. Gusto ko na kanina sumuko, matulog, and tumigil na lang kasi sabi ko baka hindi ito yung time para mag-upload ako or mag-film ako nito. Pero sabi ko sayang naman yung effort ko, sayang naman yung shoulder ko. Ayan, thank you so much for watching. I hope you find this video helpful. If you want yung version nito, like if you want na i-compare ko yung mga blushes ko or mga liquid foundation ko, kagaya ko kayo lalo na meron kayong oily skin or medyo sensitive kayo sa mga ginagamit nyo, you can comment down below kung ano yung mga bet nyo na i-review ko. Because December na, I'm trying to go back to filming. And watch out, gagawa ko ng 2024 makeup favorites and 2024 fragrance favorites. So that will be all for this video. Thank you so much for watching. Please don't forget to like this video, subscribe here ba or here to my channel. Share this to your friends na mahilig din sa makeup or naghahanap din. So yun lang. Thank you so much for watching. Bye!